Yung mga uwak ako, baka madumihan tayo Naku. Ilag. Naku, mabuti na lang hindi nagpapatak ng mga dumi, mga kainags, ano? Kung nagpapatak ng dumi yun, ako sigurado pasok sa ulo ko yun. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So kasama natin si Mahal na Reyna, mga kainags, at kami ay naglalakad. Alas 9 po ng gabi ngayon, ano? Nire-relax po namin ang aming araw. Mag-aalas 10 na ba? 9:47. Nasarap kasi maglakad ngayon, mga kainags, gawa nga ng hindi na mainit. Nakalubog na si Haring Araw. Ayun, wala na. Yan, nakalubog na, kaya eto kami ngayon ni Mahal na Reyna. Naglagay na kami ng nung mosquito repellent, mga kainags, para hindi kami lapitan ng mga lamok. Kasi nararamdaman namin yung mga lamok na dumidikit-dikit sa aming mga balat. Kaya lang hindi sila makadapo, gawa nga ng meron tayong mosquito repellent. Meron pala mga mosquito repellent sa Walmart, mga kainags, no? Kaya lang sobrang mahal, grabe. Dati $10 lang, no? Yung maliit, $10 lang yun dati. Ngayon $24. Kasi nga nagkakaubusan. Grabe. Mabuti na lang meron tayo, hindi pa naman nauubos. Kaya kami ngayon ni Mahal na Reyna, wow, enjoy na enjoy sa paglalakad, sa pamamasyal. Dito lang sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan. Pero masarap sanang kasama si Mahal na Reyna kapag nagpunta tayo ng US, mga kainags, or sa ibang bansa, ano? Kasi ayaw sumama ni Mahal na Reyna, napapagod daw siya sa pakikinig sa bunganga ko habang nagsasalita. Yan. At pag tumatawa daw ako, hindi raw siya natutuwa, nabubuisit daw siya. Tao pa yun. Ang bihira naman, mga kainags. Naku po, Panginoon, napakasarap mamasyal kasama si Mahal na Reyna. Yan. Ikaw, nag-enjoy ka ba pag kasama mo ako? Huwag mong sasabihin, alam ko sasabihin mo, hindi. Yung tubig ng ulan, mga kainags, no, hanggang ngayon, kumakatas pa rin mula dyan. No? Tingnan nyo, dumadaan dito yun, no? Hanggang doon. Uy, ganda nung motor, oh. Ayan dito. So dito tayo, ma. Tara. Magkahawak ang ating kamay at mayroong Tara. Naku, wag na akong kakanta kasi baka mamaya umulan uli, sumama ang panahon. Mahirap na, ganda-ganda nga ng panahon, tapos kakanta pa ako, di ba? Tsaka baka hindi nasusunod sasama sa akin si Mahal na Reyna sa susunod. Pag kumakanta ako, yung lakad-lakad, relax habang hinihintay natin yung pagdilim ng panahon ngayon dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan. Syempre pag hindi malakas ang bunganga ko, paano nila maririnig? Diba? Ang problema nga lang, mukhang nabibingi ka yata, hindi naman. Bingin-bingin. Bihira ka talaga. Tara na nga. Ilang araw na lang, mga kainags, August na. Nako, yung August, mainit din yang August na yan. At mukhang hindi na uulan. Sana wag nang umulan kasi August na, mga kainags, Gawa nga ng pagka umulan pa ng August, nako, iba na yan. Ibang-iba na yan sa Edmonton, Alberta, Canada. Hindi na Edmonton, Alberta yan. Parang nasa British Columbia na tayo, Vancouver. Madalas mag-uulan. Kasi dito, August, hindi na dapat nag-uulan yan, Especially July. Mainit na yan. Pero anyway, kalimutan na natin ang July kasi ang July paalis na. Yung August na lang. Huwag sanang umulan. Puro init na lang. Kasi pagkatapos ng August, abay, September na. Kakanta na si Jose Marichan at mag-uumpisa ng malamig-lamig ng konti niyan, mga kainags, Pagka matanda na tayo, sana ganito pa rin tayong dalawa, Kung tayo'y matanda na, wag sana tayong magbago. Maaalala mo pa rin kung maputi na buhok ko. Ayaw nga pala, tutulog na yung mga kapitbahay natin dito. Ang bihira, baka mabulabog natin sa kanta kong pagkaganda-ganda. Baka
sigawan tayo dito, nananahimik na sila. Kala ko kasi nasa Pilipinas pa rin tayo eh. Mahilig mag-karaoke, mga kainags, ano? Tulog na nga pala yung mga tao dito. Umaga matulog yung mga tao dito. Halika ma, baka batuhin tayo dito, delikado. Pangalawang araw na tayong gumagamit ng bisikleta, mga kainags, ano? Yung sasakyan natin, wala pa rin, naghihintay pa rin ng parts. Pero merong na nakita uli na sira, na kailangan palitang pyesa. Nako, palaki ng palaki yung nagagastos ko sa truck, ano? Sa pyesa lang yun, ang mahal ng pyesa, grabe. Pero kailangan kasi preno, brake na yung involved sa sasakyan natin. Syempre, napaka-importante nun, diba? So kaya sa ngayon, eto, bisikleta uli tayo. Grabe, nasasanay na ako sa pagbabike. Tama-tama, exercise, tipid sa gasolina. Di ba? Tsaka gusto ko rin naman, mga kainags, ano? Gusto ko rin naman. So tara na, mga kainags, uwian na tayo, no? Naku, lalaki ng lamok ko, grabe, oh. Nako. Hay, salamat. Tumawag nga pala yung panganay na presisita ko sa akin. Meron daw pulis na kumatok sa bahay. Kasi may mga nagrereklamo raw ng mga dumadaan doon sa alley na tinatahulan daw sila ng mga aso natin. Mga dumadaan, ano, delikado raw yung mga aso natin kasi yung mga aso natin pitbull, mga kainags, ano, pitbull yun eh. Tapos yung bako daw natin baka raw makalabas yung mga aso natin doon, makagat daw sila, yung complaint ng mga dumadaan doon sa alley natin, ano. Kaya yung pulis pumunta sa bahay, chinek kasi nakita nila walang lisensya. Meron palang mga lisensya yung mga aso na yan, yung mga pitbull, ano. Hindi ko lang alam kung lahat ng variety ng mga aso ay dapat magkaroon ng lisensya. Pero sabi ng pulis, yung aso daw namin, yung lahi nila dapat daw mayroong lisensya. Kasi kung hindi daw magkakaroon ng lisensya, magkakaroon kami ng penalty 250. Isang aso, mga kainags, ano? 250 isang aso pagka hindi sila nakuhaan na ng lisensya. So binigyan lang kami ng 3 days. So mabuti na lang yung panganay natin, binayaran kaagad, nagbayad kaagad ng lisensya online. So 100 yata isang aso. Tapos yun, at wala naman daw problema dun sa mga aso natin kasi nasa loob naman daw ng bakura natin, nasa property natin. Ang concern lang nila is baka lang daw makawala yung mga aso sa bakuran. So okay naman. Sa ngayon, pupuntahan ko uwi ako sa bahay, tingnan ko yung mga bakod, ano. Mabuti naman kahit pa paano ganun lang. Kala ko mahirap kumuha ng lisensya ng mga aso. Online lang pala, inaayos na ng ating panganay na prinsesita. Buti na dun yung prinsesita natin sa bahay. Teka muna, uwi muna ako, mga kainags. Ang daming lamok, sandali. Yan, dito tayo, diretso. Magbabike ako kahit saan. Sarap magbike, mga kainags, ano? Hindi mainit. Tsaka syempre masarap dahil uwian na tayo. Oh, diba? Yan, dito tayo. Ay, sarap. Relax na relax kasi tapos na yung trabaho natin eh. Tapos day off pa bukas. Napakasarap. Tayo, liko tayo dito. Nako po, Diyos ko po, ayan, no? Ating dinadaanan, mga kainags, ano? Dire-diretso lang yan. Mabuti na lang mayroong mga bike lane dito, ano? Yan, kaya hindi mahirap pa bumiyahe. Ay, salamat Lord. Yun. Yung sasakyan ko, wala pa rin, mga kainags. Wala pa rin tawag mula sa talyer natin, ano? Baka hinihintay pa yung piyesa. Or yun. O hindi pa natin alam. Pero anyway, may bisikleta naman tayo, ayan. Ganun talaga no? Pagka sasakyan ang may problema, pati bulsa problema rin. Yung pambayad, mabuti na lang meron tayong mga naitatabi kahit pa paano for emergency. Ay. Yan, dito lang. Tsaka okay lang naman yun, mga kainags, no? Kahit magbayad tayo sa sasakyan natin, i-claim naman natin sa income tax yun. Pag nag-file na tayo ng income tax return.
Tsaka syempre, pangalawa, sasakyan natin yun eh. At least yung pera natin napunta sa sasakyan natin na madalas natin ginagamit. Dito na tayo sa bahay mga kainags, ano. Tingnan ko lang yung bakod natin dito. Yan, dito. Ito yung nirereklamo nung nung mga naglalakad dito kasi lumulundo na to eh. Oh. Natatakot sila, baka lumusot sila sa ayon doon sa ilalim. Eh matibay naman yung pagkakagawa ko dito mga kainis, so talagang hindi makakalusot yung mga aso natin dito. Kaya lang syempre, hindi for the safety, yung mga dumadaan dito, yan, dumadaan sa alley natin, ano. Natatakot sila rito. Ayusin natin to. Lalagyan natin ng mas matibay, dodoblehin natin, ano. Basta gagawa natin ng paraan. Kasi syempre hangga't hindi natin nagagawa ng paraan yan, magrereklamo at magrereklamo yung mga magko-complain na dumadaan dito. Pero sabi naman ng pulis, as long as meron na tayong lisensya doon sa mga aso natin, safe na raw tayo. Pero syempre, baka nga naman makawala, no? Si Sayon, mahirap na at baka makakagat. Mas malaking bagansya ang haharapin natin. Kaya habang maaga, ayusin ko na to. Ayusin ko yung bakod natin dito. Kasi ano nga to yo, see-through. Yung iba kasi rito, yung ibang mga bakod, yung may mga matatapang na aso, ang bakod nila kahoy. Talagang hindi malulundo ng mga aso, no. Mga naman naintindihan natin sila. Kaya ayusin natin 'yan. Ayun yung mga raspberries ng kapitbahay natin, no. Hindi ko na natira. Iniisip ko rin lang minsan baka ang mga nagko-complain doon sa mga aso natin, baka yung mga magnanakaw, ano. Yung mga magnanakaw na dumadaan dito. Siyempre pag dumadaan sila diyan, tinatahulan sila ng aso. Di ba? Mahirapan silang magnakaw. Kalahin mo nga naman yung mga magnanakaw, nagrereklamo na rin, no? Nahirapan silang pasukin yung bahay or nabubulabog sila. Syempre, di ba, pag maingay yung mga aso, yung mga magnanakaw, nabubulabog eh. Baka yun yung isa sa mga iniisip ko. Or baka isa rin sa mga iniisip ko, yung mga nagbabasura, mga kainags, ano? Kasi minsan yung mga nagbabasura, yung mga aso natin pag nasa backyard natin, tinatahulan ng mga aso, hinahabol nila, masyadong aggressive. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga dumadaan din dito, mga namamasyal, dumadaan, mga bahay-bahay, siguro mga kapitbahay din natin. Syempre, for safety mga kainis, for the safety nga, sabi ko sa inyo. Kailangan, syempre, yung safety rin nila, natatakot din sila na mamasyal-masyal dito sa bakuran. Pero dito okay naman, dito walang problema kasi talagang hindi ay, matibay yan, matibay. Yun, tapos yun nga, hindi, sabi ng panganay na prinsesita natin, hindi naman daw tayo binigyan ng ticket, hindi naman daw tayo tinikitan para dahil dun sa complaint. Kasi nga, sabi naman daw ng pulis, nasa private property naman daw, private property natin to yan. Siyempre, nandito yung mga aso natin, yun ang sabi ng pulis. Kaya ang concern nga lang daw is para masatisfy daw ng mga pulis yung caller, yung tumawag sa kanila, yung nag-complain na naipaabot sa atin yung reklamo, yung concern. Yun naman ang importante. Kaya eto, kung napapansin nyo, may bakal dyan, ilalagay ko rin yan doon, tapos lalagyan ko ng isang extra screen para mas safe. Papasyal ko pa pala yung mga aso. Ayan, merong nagreklamo sa inyo. Ito, kailangan daw kasi mga ganyang klaseng aso, mga pitbull. Meron daw lisensya. Ay, kasi parang ipagbabawal lang nga rito yan, yung mga ganyang klaseng aso. No? Ewan ko kung totoo yung nabasa ko, no? Mga pitbull. Pero mababait naman yung mga aso, mga kainis. Mababait naman to eh. Especially pagka ginagala natin. Kaya lang, dito sa loob ng bahay, territorial kasi itong mga to eh. Mas kaya sila talagang sabi nga nila, yung mga aso raw, itataya raw talaga nila ang buhay nila para sa mga amo nila. Ayan, tingnan nyo. Lalo na ito, sobrang laki nito mga kainis. Pag ito dumamba, gumanon, naku, talagang matatakot talaga, nakakatakot. Yan, dito sila. Ito, ayusin ko pa to. Dadamuhan ko pa yan. Alam ko, aso yung alaga natin. Ba't parang kambing yung alaga natin? Ano? Kinakain mo? Herbal daw yan sa kanila eh. Ay, yung isa pa yun din kumakain ng damo. Anong kinakain mo? Ha? Damo? Ambira. Kaya tama-tama, bumili na ako nito nung nakarang araw sa Home Depot. Kasi ito, kakabit na natin to. Ayan
Ito lalagay ko kasi yan dyan eh. Pag ganon, yan. Para yan, lulusot yan eh. Yan. Ay, lumusot basta lulusot yan. Para lalagay natin pa yan, parang ganyan, ganyan ang gagawin natin. Yan, nakaganon. Lalagyan din natin ito. Ito lalagay natin dito sa ilalim naman para hindi lumundo. Tapos lalagyan natin ng extra screen pa. Or mga kahoy-kahoy. Para safe. Siyempre ako rin, kinakabahan din ako. Baka makawala yung mga aso natin, mga kainis. Baka makadisgrasya. Yari habang maaga. Ayusin na. Papasyal ko muna. Talagang pagka nagkaroon ng aso, responsibilidad talaga. Kahit pagod na sa trabaho, kailangan gawin pa rin natin yung responsibilidad sa mga aso natin. Ito yung mga kainis, pet license payment option na binigay ng pulis. Kailangan daw. Tapos, ayan, sinasabi dito, failure to do so may result in 250 fine per unlicensed pet. Ayan, sayon tsaka saya, kailangan palisensya. Pero meron nakakuha na ng lisensya ng panganay natin. Every 1 year, mga kainis, kukuha na natin na lisensya yung mga aso natin, every year yun. Kinabahan ako doon, Kasi, nung tumawag sa akin yung panganay na prinsesita ko, sabi ko, ano na naman ba yan? Parang problema na naman yan, Buti ganun lang. At binayaran na. Kasi nakapangalan yung mga aso natin. Yung pet owner talaga ng mga aso natin. Si panganay na prinsesita, siya talaga yung may-ari ng mga aso natin. Nakapangalan sa kanya. Under niya yung mga aso. Kaya yun, binayaran niya na. So yun lang mga kinex, At maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.